tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Okay, so talking about children, alam niyo po, we cannot underestimate the life of our children. Wag natin silang, ay sige, tsaka na lang pumunta sa church pagka young people na. Pag young people na pupuntahin mo sa church, naku na, disciple na yan ng mundo. Kaya bata pa lang, sabi, the kingdom of heaven belongs to them because they are very innocent and pure. No, kaya sila po, very ready pa sila to receive the word of God. Amen. So, si Jesus po, when He was 12 years old, siya po ay natagpuan saan? Sa templo. No? Dahil bakit? Siya po ay laging binibitbit, dinadala ni Joseph at ni Mary. Kapag ka meron po silang, may mga festivals, during the worship time, they are bringing Jesus to the temple. Hello, kaya doon din po, no, na-discover ni Jesus, He was raised up. Although siya po ay anak ng Diyos, siya ay anak ng tao, pero mahalaga din po, no, ang role ng mga magulang para ma-discover ng mga bata ang kanilang purpose. Amen? Kaya buti na lang nandito ka. Amen. We cannot find our purpose outside the church. Ulitin ko, we cannot find our purpose outside the church because the church is the body of Christ. And in the church, where the presence of God reside. Sa church po, nananahan ang presensya ng Diyos. Amen. So dito tayo po yung anointed, ang church ang anointed, no? Ang presensya ng Diyos po, sabi niya, the Lord dwells in the praises of His people. Amen. Kaya we value the church, we value the body of Christ. Last week po ay pinag-usapan natin, we are the caregiver of the body of Christ. Amen. We take care of the body of Christ. And the body of Christ is the church. And we are the church. Kaya inaalagaan natin yung ating mga disciples, no? Mahal natin ang ating pastor. Mahal natin yung katabi natin. Yan, di ba? So, I want to share to you, at basahin muna natin. Mamaya ko sabihin yung title. Sa Luke, naku, hindi ko na, sige, Luke chapter, dyan, Aliana. Verse 46. Basahin ko na. Luke chapter 2:46. Now, so it was that after 3 days, they found Him in the temple. Kasi nga po, si Mary at Joseph pumunta sa Jerusalem to attend the festival. Alam niyo po, napakalayo po ng Jerusalem, no? Sa kanilang, yung templo, malayo. No? Talagang they travel for many days, hindi lang hours. Kaya ganun ka-devoted ang mga Jews. No? Kaya, yung ating pagpunta dito, no, ilang minutes ka, ilang oras ka, okay lang yan. Tama? Kasi wala po yan sa wala yan sa lapit o sa layo. Amen. Nasa lapit ng puso. Amen. This is your spiritual family, right? So si Jesus, bit-bit po kasama ni Mary at ni Joseph. Kaya lang nung pauwi na po sila, eto na. Dahil syempre marami pong nagta-travel. Si Jesus kasi nung time na to, 12 years old. So, siya ay binatilyo. So, kasi nung panahon nila, di ba kahit tayo, pagka 12, hindi mo alam kung matanda na ba, binata na, or bata pa. Pag mga bata, kasama ng nanay. Tama? Pero pag mga binata na, kasama ng tatay, kasama sa kalalakihan. Ngayon, si Jesus, alanganin, 12 years old eh. Kaya,
ang akala ni Mary, binatilyo na si Jesus kasama ni Joseph, nung tatay. Ngayon, si Joseph naman, ang iniisip niya, bata pa yung anak niya, si Jesus. Bata pa yung anak niya, kaya kasama dapat ng nanay. Kaya nung nagta-travel na sila, nung sila ay yung break muna sila sa kanilang pagta-travel, nahanap nila si Jesus. Uy, nasa na yung anak mo? Wala, akala ko kasama mo. Ay, hindi, akala ko kasama mo, binata na yung anak mo eh. Kaya na-discover nila, wala si Jesus. Kaya ang ginawa ni Mary at ni Joseph, pumunta muna sa mga relatives, no? Kasi nga, napakalayo pula ng travel, so pinuntahan nila sa mga in-stop overan nila. So wala dun si Jesus hanggang nakabalik na sila ulit sa templo. Eto na, tingnan niyo po, verse 46, now it was ilang araw, 3 days, they found him in the temple. Sandan po nakita si Jesus? Yun. Sitting in the midst of the teachers. Sinong kasama? Mga teachers, parang yung mga anak niyo nando sa J12, kasama ng mga teachers. Both listening to them and asking them questions. You see, Jesus was learning from his teacher. At nagtatanong din siya. And sabi sa verse 47, and all who heard him were astonished. And his understanding and at his understanding and answer. So when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Typical nanay. Anak, bakit naman ganito ginawa mo? Ba't ka pa umuwi? Kinakabahan ako, di ba? Eto naman, typical na anak. Ang sagot, why have you done, look, sabi ni Mary, look, your father and I have sought you anxiously. At sumagot si Jesus, so why did you seek me? Bakit niyo po ako hinahanap? Did you not know that I must be about my Father's business? But they did not understand the statement which he spoke to them. Tayo muna po ay yumuko at manalangin. Father God, we thank you so much for the great love that we have received. It is always new every morning. As we wake up this morning, it is fresh. Your love is fresh. Thank you, Jesus Christ, for your love and for the blood that shed on the cross. Lord, may it continue to wash all our sins that we have done, Lord, in the past weeks, in the past days, and in the past hours. We submit to you, and Holy Spirit, continue to speak to us. Give us an understanding and continue to stir up our hearts so that we may know your will. We thank you so much, and we give you all the glory. In Jesus' name, amen. 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 So, ito pong senaryo na to na hinahanap po si Jesus at natagpuan siya sa templo. Now, alam niyo po, as I have said kanina, we cannot find our purpose outside the temple. We cannot find our I must. Sabi niya, I must be. Tignan sa verse 49. Bakit niyo po ako hinahanap? Why did you seek me? Did you not know that I must be? Sabi niyo, I must be. I must be about my Father's business. Sa ibang translation po, I must be in my Father's house. Sa ibang translation, I must be doing my Father's business. So, si Jesus po, at the very young age, He discovered His purpose. Pag sinabi po nating I must, we know that we need to do it. When we know that we need to do it, we know our purpose. Amen? Tanong mo po sa katabi mo, alam mo na ba ang I must mo? No? Like Jesus, where He was found in the temple. Hindi po natin madidiscover ang ating purpose or I must sa labas ng church. Amen? Sa labas ng cell group. Madidiscover lang po natin ang purpose natin sa loob ng presensya ng Diyos, sa Kanyang salita, in the gathering and the fellowship with our brothers and sisters. Kita niyo po, maraming mayaman, maganda. No?
nakita natin mga artista po, mga Miss Universe na in-interview. Sila po ay ang dami po nilang achievements. May mga trophies po sila. Pero one day they have nagkaroon sila ng asawa, no? Nagkaroon ng pamilya. Pero empty pa rin. In spite of the many trophies and achievements and success, why yung mga puso po nila, ang buhay nila ay empty until they found Jesus Christ in their lives. Amen. So, kahit po pala gaano tayo kayaman o ka-successful, unless we discover our I must, we will remain empty. Si Jesus po, bata pa lang siya, alam niya na ang kanyang purpose. Kaya hindi siya tumambay sa computeran kasi wala pa namang computer shop nun. Pero hindi siya tumambay sa barkada o sa anumang sinumang saang bahay. Saan po siya natagpuan? Sa templo. At sino po ang kausap niya? Mga teachers. We can only find our purpose kapag kasama po natin at kausap natin ang mga tamang tao. Amen. No? If we spend time with God, He will show who you are. Amen. We can only find our purpose when we find ourselves in the presence of God, when we spend our time in the presence of God. Yung I am. Amen. Kaya si Jesus, 'di ba si Lord nagpakilala kay Moses, I am what I am. Pero mahalaga din po na na-discover natin o alam natin yung I am natin. Sino talaga tayo? Kaya marami po mga young people, no, kahit mga matatanda na po, they they do not know who they are fearfully and wonderfully made. Kapag hindi po natin kilala kung sino talaga tayo, nawawala po yung purpose natin. Kaya ang nangyayari po ay nasisira natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbibisyo, sa pamamagitan ng maling relasyon. Because we do not know ourselves. Hindi natin alam na binavalue tayo ng Diyos. God designed us. And He value us. Amen. Kaya nga maraming sira ang self-image. Hindi kilala ang kanyang sarili, kaya kung saan-saan pumapasok. But you know that the God value us. Eh, siyempre, ang mga tao, lalo na kung unbeliever yan at walang pagkakilala, yan po ay gagamitin ng kaaway para sirain ang ating buhay o mamali po ang pagtingin natin sa ating sarili. At kapag mali na po ang ating pagtingin sa ating sarili, gagawa na tayo ng mga bagay na makasisira sa atin. Hello. That's why it's very important that we spend time with God so that we will discover the I am. He will gonna show our purpose. Kapag nag-spend time tayo sa kanyang salita, sa kanyang presensya, together with the right people, we will gonna discover our purpose. The I must. Sabi nyo nga, I must. Kaya yan po ang title natin, I must. Bago po ako magtuloy, gusto ko po i-welcome natin yung aking ninang from US, Ninang Josie. Josefina, marandang tatayo po kayo. Kalimutan ko po i-welcome eh. Yan. Siya po ay ninang namin sa kasal ni Pastor Alan. And, amen. She is a blessing. Ilan taon ka na nang? Okay lang. 72, pero galing po siya sa misyon sa Davao. Amen. Kaya wala sa edad yan. Tama? Habang buhay pa tayo, we will do our purpose. Amen. Habang may hininga at bibigyan tayo ng dahilan ng Diyos para mabuhay. That we can be a blessing to other people. Amen. So, we should know the who I am to know the why or I must. Ulitin ko po, we should discover the who I am. Sino ba ako? Para ma-discover o malaman natin yung I must. Sabihin mo, who I am. Kilala mo na ba ang sarili mo? Kilala na ba natin ang ating sarili? But we cannot discover ourselves apart from the presence of God, apart from the love of God. Because the love of God is perfect. The love of God is unconditional. Katulad po ng 1,000, no?
na dinemonstrate ko sa inyo, ang 1,000 kahit lukutin mo yan, tapak-tapakan mo yan, ilagay mo yan sa putik. Anong value ng 1,000? 1,000 pa rin. At pwede mo pa rin ipambili. Hindi nawabawasan ang value niyan. Ganon din po tayo. Kahit ano pang pinagdaanan natin sa ating buhay. No, nagbisyo tayo, pumasok tayo sa maling relasyon, o ano man ang ginawa natin sa ating buhay. Hindi po mababawasan ang value natin. Ang kailangan lang po natin ay lumapit tayo sa Diyos at i-embrace natin ang Kanyang pagmamahal. Amen. That's why we cannot find our purpose, the why of our lives, the I must of our lives, without the love of God. Kasi ang love ng tao, imperfect. Limit yan. May limit yan, di ba? Conditional pa yan. Kapag nagkamali tayo, babalikan pa yung nakaraan. Di ba? Ano kaya? Titignan tayo dun sa ating mga maling nagawa. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi, pag nagpatawad ang Diyos, buburahin niya yan. That's why we need to go back to the love of God. Amen? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Sabi niya, so love. Sabihin po natin, God so loved me. For God so loved Sarah. For God so loved Josefina. For God so loved Katrina, that He gave His only Son. Amen. So when you get our I must, when we get our I must, it takes us from being to doing. Pagka po na-discover na natin ang ating I must, no? Yun po ang mag-drive sa atin para kumilos, gumawa. From being to doing, we will do something. Pag na-discover mo, hindi lang ako hanggang dito. Hindi lang ako hanggang attender. Magiging blessing din ako sa ibang tao. Taga-invite na rin ako. Gagawa na rin ako sa kaharian ng Diyos. Mag-involve na rin ako sa ministry. From being to doing, not enough that you are a Christian. But you need to do something for the kingdom of God. Amen. Sa kingdom of God, hindi lang being, may doing. May gagawin. And from being complacent to being compelled. No, yung complacent, yung parang, komportable ka na. No, okay na ako dito. Hintayin ko na lang ang rapture. Iintayin ko na lang ng ako'y kunin ni Lord. Total, sigurado na akong langit. Kaya hindi ka pa kinukuha ni Lord kasi may gagawin ka pa. We are compelled to do something. We are compelled to invite. We are compelled to share the gospel. Kahit saan man po tayo, ano ka man, no? Engineer ka man, teacher ka man, no? Miss Universe ka man. Hallelujah. Estudyante ka man, nanay ka, tatay ka, you are compelled to preach the gospel, to share the gospel. Amen. So meron po akong 4 pala, to share what is your I must. What is our I must? Number 1, dito po tayo magsisimula talaga. Dapat dito talaga tayo mag-i-start. Hindi pwedeng itong bali-baliktarin. Okay? Number 1, I must be born again. Sabi po sa John 3:7, do not marvel that I said to you, you must be born again. Sabi po ni Jesus kay Nicodemus, isang matalinong Pariseo. Boldly sinabi ni Lord, ni Jesus, kay Nicodemus, you must be born again. It is compelled. That's why born again po ay hindi religion. We are not here for a religion kasi Jesus did not came to preach the religion. Amen? He came to preach the kingdom of God. So, ito po, papaliwanag ko sa inyo. Sabi po sa Philippians 3:20, but we are citizens of heaven. O, malinaw. Ang pagiging born again ay citizen ng kaharian ng Diyos. Citizen, we are talking about
yung status natin. Hindi ito relihiyon. We are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Ibig sabihin, the moment that you become born again, you change your citizenship. Naging kingdom citizen ka na. Meron po akong pamangkin, si Jeremy, my only niece. Ay, ano pala, nephew. Nagkamali ako, nephew. Magagalit nito si Rian eh. Okay. Nephew ko po, pamangkin ko, si Jeremy, his parent is a Filipino citizen. Pero pinanganak po siya sa Hong Kong. Pero nung pinanganak po siya doon, hindi siya naging Chinese citizen, Filipino citizen pa rin. Kasi nga, yung magulang ay Filipino citizen. So he was born Filipino citizen, though he was born in Hong Kong. So ngayon po lately, kasi nung nakausap ko po siya, sabi niya, mag-change na raw siya ng citizenship. Parang si Ninang Jo, American citizen na ata si Ninang Jo. She applied for it. Wow. Okay, nice. Okay, ang ganda. Apat na yung citizenship niya. Filipino, Philippine citizen, American citizen, senior citizen, at saka kingdom citizen. Wala ko apat ang citizenship. At tayo dalawa. Diba? Yung iba dito, senior na, so tatlo na kayo. Okay, anyway. So, he needs to apply for a changed citizenship to become Chinese citizen. So magpapabago na po siya ng citizenship niya. Pero kailangan niya mag-apply. Parang tayo din. Pag pinanganak po tayo, hindi po tayo automatic kingdom citizen. Kailangan nating applyan yan. Sabi po sa John 3:3, Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God. Amen. It means you cannot enter into the kingdom of God without being born again. How to be born again? Eto pa, paano tayo maboborn again ngayon? Para maging kingdom citizen. Ang sabi po ng Bible yan, if you openly, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord. Lord is not a religious term. It is a legal term. It is pertaining to a king. Malinaw po. Kaya, sabi ng Romans 10:9, kasi ito, sinulat po ito ni Paul sa mga Romano. No? So, ang ano niya is kingdom. Sa Rome, kasi ang kanilang form of government is kingdom. Kaya sabi niya, you need to openly, hindi mo ikakahiya, publicly declare mo that Jesus is Lord. It means Jesus is your king. Because Lord is equivalent to a king. Ang tinatawag na Lord ay yung mga king o yung master. Or yung king, ang tawag din sa king ay Lord. So it means when you declare Jesus is Lord, it means that you declare that Jesus is your king. So, i-acknowledge mo that Jesus is the king of your life and believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be saved. It means matatranslate ka na into the kingdom of heaven. Hindi ka pa namamatay, hindi ka pa kinukuha ni Lord, nag-change citizenship ka na. Kingdom citizen na. Lord means king, emperor, prince. It means one having power and authority over others. It means when we say Jesus is Lord, we say that Jesus is king. He has the power and authority over my life. He is the ruler of my life. Amen. So, katulad, sinearch ko pa po ito. Sabi ko, paano ba? Ngayon, siyempre kingdom, ka na, di ba? Kingdom citizen ka na. Ngayon, paano ka, halimbawa, katulad ni Ninang Jo, dual citizen siya, tama?
Filipino and American. Pero kung pwedeng piliin na pwede palang piliin na i-renounce mo. Sinearch ko, Philippine citizenship can be relinquished by making a declaration of renunciation. Oh. Ibig sabihin, pwede ka nang hindi maging Filipino citizen kung i-renounce mo ang pagiging Filipino citizen at pipiliin mo nang maging American citizen or any citizenship. So it means, ganon din po tayo. We need to renounce our old life. Yung dati nating citizenship, worldly citizenship, i-renounce natin yan and we will gonna acknowledge our new citizenship, the kingdom citizen, by declaring that Jesus is now my Lord. Jesus now is my King. Sabi po sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Kaya nga, i-renounce po natin yung ating flesh. Hello? And ngayon, i-acknowledge natin that we are now born of God. Born of the Spirit. Hello? Nakuha po natin? We need to renounce your flesh. Renounce your former Lord. Renounce your former Lord, which is the self. And declare your new King and Lord, who is Jesus Christ. Dati kasi ang nasusunod yung sarili natin. Ibig sabihin, ang Lord natin, sarili natin. Yung flesh. Pero now, you declare that Jesus is Lord. He is now the King and Lord of your life. So siya na ang masusunod. You are now governed. We are now governed by the King, the Lord, who is Jesus Christ. Sino dito ngayon ang kingdom citizen na? We need to declare that Jesus is Lord of my life. Amen. Number 2, una, I must be born again. Malinaw na po, no? Ang born again, no? It means that we are being translated into the kingdom of heaven or kingdom citizenship. Number 2, I must be doing my Father's business. Ito po yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, He said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" Hello. Ngayon, from being kingdom citizen, hindi lang po tayo na-translate, hindi lang nabago ang citizenship, kundi naging anak din tayo ng Diyos. Hello, ano sabi po sa John 1:12? "But to all who did receive Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Hallelujah. Hindi lang pala tayo naging kingdom citizen, naging anak din tayo ng Diyos. And verse 13, "Children born not of blood, nor of the desire or will of men, but born of God. Therefore, we are God's children. And if we are God's children, same, katulad din ni Jesus, that I must be about or I must be doing my Father's business." Kung tayo'y anak ng Diyos, kung tayo ay anak, ibig sabihin tayo rin ay involved sa negosyo o sa business ng ating Diyos. At ano ang negosyo ng ating Panginoon? Mamaya malalaman po natin. Sabi po sa John 5:36, "But I have greater witness than John. My teachings and my miracle, the Father gave me these works to accomplish. And they prove that He sent me." Ulitin po natin, the Father gave me these works to accomplish. Pag anak ka, meron kang assignment. Binibigyan ka ng assignment ng Diyos. Kung hindi ka man katulad ni Pastora na nangangaral, meron kang assignment dito sa lupa. Hindi ka lang dadaan sa mundo. Hello. Hindi po ang trabaho lang natin ay trabaho ng trabaho sa kumpanya at yumaman o negosyo ng negosyo para magkaroon ng maraming pera. Ano ang purpose ng pera na yan? Para po yan supplyan at suportahan ang
Father's business. Amen. Marami po na halos na masira na ang buhay, masira na po ang pamilya, no? Sa pagkita ng pera. Pero ang tanong, anong value ng pera na yan? Pag namatay ka naman, iwanan mo din yan. Tama? Ang value ng pera, yan po ay dapat may eternal value. Ini-invest po yan sa tao. Para ipangaral ang salita ng Diyos. Binibless natin ang tao upang sila po ay makita nila na ang Diyos po ay buhay at mahal sila ng Diyos. Pero kung ang pera mo, nandun lang sa bangko, sabi nga, aanayin yan. Ang damot-damot mo. Ayaw mo mag-tithes. Ayaw mo mag-pledge. Ayaw mo mag-offering. Ayaw mo mag-support sa outreach. Anong gagawin mo sa pera mo? Anytime pag kinuha ka ni Lord, iwan yan. At yung hindi nagtrabaho, pakikinabangan yung pera mo. Ang saya ng mga naiwan. Tama? Yes, meron akong mana. Hindi ko ito pinaghirapan. Kung in-invest mo yan sa kaharian ng Diyos, di ba eternal value pa yan? Magkikita kayo ng tinaniman mo na born again dahil sa pera mo. Hello? Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, the Father gave me these works to accomplish. Tayo mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, meron tayong assignment to accomplish. Sabi sa 1 John 3:1, the Father has loved us so much that we are called children of God. Mahal na mahal tayo ng Diyos na kahit tayo makasalanan, pangit yung ating mga nakaraan, yung ating mga ginagawa. Amen. Dahil mahal niya tayo at sa pamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay may kapatawaran. Anytime lalapit tayo at tayo ay tinawag, yung identity. Sabihin nyo nga, identity. Importante yan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na tayo ay ulila. Tayo ay inako na anak niya. Pag ulila po o walang magulang, di ba kawawa? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo ay itinuring niyang kanyang mga anak. We really are His children. And sabi sa verse 9, those who are God's children do not continue sinning, because the new life from God remains in them. They are not able to go on sinning because they have become children of God. May new identity na tayo, hindi na po ang paggawa ng kasalanan ang ating buhay o ang ating pagkakakilanlan. Di ba dati ang tawag sa nila yan, lasinggero yan, o sugarol yan. Di ba? Ano pa? Ayan, babaero yan. Ayan, kerengkeng yan. Ganyan yung mga di ba? Yan yung mga identity na binabato sa atin kasi past natin yan. Pero ngayon, iba na identity natin. Ano na ang identity natin? We are children of God. Burado na yung pagiging lasenggo, burado na yung pagiging sugarol, babaero. Tama? Kundi tayo na ay anak ng Diyos. Kaya pag ang demonyo kumatok sa'yo, asan dyan yung babaero, asan dyan yung lasenggero, asan dyan yung adik, asan dyan yung kerengkeng, sabihin mo, wala na, patay na. Pinako na sa krus, bagong nilalang na to, at ako ay anak ng Diyos. Amen! When we become children of God, we find our purpose, the I must of life. We discover the reason why we live. Amen. Kaya nga hindi talaga natin madidiscover ang purpose natin without the love of Jesus, without the forgiveness of God. Amen. And number 2 po, letter B, God's children has a purpose. Sabihin mo nga, God's children has a purpose. Ano po sabi sa John 14:12? I am telling you the truth. Those who believe in me will do what I do. Hallelujah. You see, talagang may assignment tayo. At ang pangako ni Jesus, lahat ng naniniwala sa akin, sabi ni Jesus, gagawin niya rin kung anong ginawa ko. So, ibig sabihin tayo mga anak ng Diyos, hindi lang si Lord, hindi lang si Jesus ang gagawa ng himala. Hindi lang si Lord ang mangangaral. Hindi lang si Lord ang magpapalayas ng demonyo o magpapalaya. Ikaw din. Kasi anak ka ng Diyos. Sabi ni Jesus,
He will do what I do. Yes, they will do even greater things because I am going to the Father. Babalik na ako sa Ama, pero kayo mga tinubos ko na mga anak ng Diyos, gagawin nyo rin kung anong ginawa ko at hihigitan nyo pa. Kaya yung mga apostol, hinigitan nilang ginawa ni Jesus. Amen. Sabi, anong kailangan? Maniwala ka. Maniwala. Ano ang ngayon ng Father's business? Tignan niyo po, basahin niyo po. Luke 4:28. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news. To the poor, He has sent me to proclaim freedom to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed. Ngayon, ano po ang Father's business? The Father's, inanoint si Jesus, inanoint tayo because we are anointed to preach the good news to the poor, to the captives, to the blind, and to the oppressed. Therefore, God's business is people. Ba't kaya anoint ni Lord? Kung hindi para sa mga tao. I-anoint ka ni Lord para makapangaral ka sa mga mahihirap. Yung mahihirap po na yan ay hindi lang yung mga mahihirap na nakita natin sa kalye o sa mga tabing ilog. May mga mayayaman po na poor. Bakit? Alam niyo po, hindi porkit madaming pera o magandang suot, mayaman na. Sila, pagka wala si Lord, poor sila. Kaya kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos sa mahirap o sa mayaman na wala kay Kristo. Amen? So our business, the Father's business is the poor, the captives, the blind, and the oppressed. They are people. That's why Jesus said, love your neighbor as you love yourself. Because our business is people. Mahirap pong mag-minister sa tao kung hindi natin mahal ang tao. Amen. Kaya ang buhay po natin nakalaan na sa paglilingkod sa tao, sa pangangaral, sa pagliligtas, sa pagpapalaya, sa pagdi-disciple, sa pag-i-invite ng mga tabat natin i-invite kasi kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Because they are the Father's business. And what's the business of my Father is my business then. Amen? Malinaw po. Kaya sabi ni Jesus, I must be doing my Father's business. Sino mga anak ng Diyos dito? So if you are the child of God, therefore, you will be doing the Father's business. Amen. Sa cell group, mag-invite ka. Kung may cell group sa bahay nyo, i-invite mo yung mga kapitbahay mo. Sabihin mo, I must be doing my Father's business. Amen. Hindi lang po yung mga nagtuturo o nangangaral sa outreaches ang mga gumagawa ng Father's business. Pagka nag-i-invite ka, doon sa cell group, ginagawa mo yung Father's business. Amen. Pag tumutulong ka sa mga nabahaan, doon sa outreach, yung mga nangangailangan, nag-umaabot ka sa mga nangangailangan ng pagkain, ng pamasahe. Gumagawa ka ng Father's business, ipinagpipray mo yung mga may sakit, ina-advisean mo, kina-counselan mo yung mag-suicide na. Oppress yun eh. Tama. Kahapon lang, galing po kaming outreach. May isang young people, 17 years old. Uminom ng TUF. Yung TUFF. Itinakbo na po sa Manila Hospital. Tama? Wala yung eye mask eh. Pero pag ginamit ng Panginoon, pag ginamit ka ng Panginoon, advisean mo yan. Kausapin mo with the anointing of the Holy Spirit, masaset free, lalaya yung batang yan. Amen. Kaya sabi ni Lord, you will do what I do and greater things that you will do. Amen.
Number 3, I must preach the gospel. Ano po yung una nating I must? Ulit, ano po yung una nating I must? Pangalawa pong I must. And third, I must preach the gospel. 1 Corinthians 9:16, sabi dyan, for if I merely preach the gospel, I have nothing to boast about. For I am compelled. Sabihin nyo, I am compelled. It is absolutely obligated to do it. Woe to me if I do not preach the good news of salvation. Sabi po ni Paul, I am compelled. It is equivalent to I must. Kaya nga po, young people, nanay, tatay, matanda, bata, itinitrain po natin dito sa church para mangaral at mag-share ng gospel. Hindi lang po mga pastor ang mangangaral, hindi lang si Pastora Sara. Limited kaya ang platform na ito, pero yung 24/7 natin na nasa community tayo, nasa barangay, nasa kapamilya natin, we can share and preach the gospel. At yung preaching po, hindi lang yung parang may microphone ka, talagang, sumisigaw, katulad ni Pastora Sara. Hindi po yun ang limited dun ang definition ng preaching. Compelled means obligation. Sabihin nyo, obligation. We are obliged to preach the gospel. We are obliged to share the good news. Kaya kung anak ka ng Diyos, kapag born again ka, pag kingdom citizen ka, it means that you are Christ ambassador. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:20, so we are Christ ambassadors. Ambassador is representative. Sabihin mo, I am Christ ambassador. And as Christ as ambassador, sabi ni Paul, as Paul said, I am compelled, I am obliged, I must preach the gospel. We are Christ ambassador. God is making His appeal through us. Nag-a-appeal ang Diyos sa pamamagitan natin. Sino? Ibig sabihin, sino ang gagamiting bibig? Para sa appeal na yan. Nananawagan, ibig sabihin, nananawagan po ang Diyos sa tao na lumapit sa Kanya. Ano sabi? We speak Christ when we plead, come back to God. This is the appeal of God. As Christ ambassador, this is our message. Come back to God. Tayo po ay mga Christ ambassador, kaya hindi lang po tayo yung, yes, born again na ako, langit na ang punta ko neto, okay na ako. Balik na naman sa pag-inom, balik na naman sa bisyo. No? Ano na ako save na ako, talaga lang Tignan lang natin. Pag di natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, mayroon pong great commission si Lord. Ano sabi sa Matthew 28:18-20? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to obey all that I have commanded you, and I will be with you to the very end of this age. God has a mandate to all of us. Kaya po hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Kaya nga, yung appeal ko din, yung mensahe ko po, na i-open nyo po ang inyong mga tahanan, ang inyong tahanan ay maging lugar kung saan may maboborn again, dahil mag-i-invite ka ng iyong mga kamag-anak. Amen. We are taking advantage of time. Kaya gano'n na lang po din tayo kagigil sa pag-raise up ng mga leaders, sa pagtitrain po ng mga young people, sa pagtitrain ng mga nanay. Because God has an appeal. Anong appeal ni Lord? Come back to God. Ano po sabi sa Romans 10:14? How then can they call on the one they have not believed? Paano tatawag ang mga tao kung hindi naman sila naniniwala? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung wala silang naririnig? And how can they hear without someone preaching or telling them? Paano sila makakarinig kung wala naman nagsasabi sa kanila?
And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who brings good news. Paano makakarinig ang mga tao kung hindi isi-send para mangaral ang mga taga-church? Tayo po ay hindi hanggang dito lang sa loob ng church. Sa building na ito, lalabas tayo para mangaral. Papasukin natin ang mga community, barangay, pamilya, para po marinig ng mga tao ang appeal ng Diyos, come back to God. Pero paano nila maririnig? Kailangan may isend. Sabihin mo, buti na lang. Nasa outreach na ako. Hallelujah. Amen? Open your house. Open your home. So that place would be a place wherein people will believe in Jesus Christ. Mga young people, ang inyong platform, ang inyong field ay ang inyong eskwelahan. Hindi ka dinala ng Diyos dyan para mag-aral lang. Meron po sa Facebook, nabasa nyo ba yun? Sabi, nagpe-prepare kasi nakatoga na siya, papunta na sa graduation yata, or nabangga ng sasakyan. Sabi niya, itong batang to, sabi, para may magandang kinabukasan, kailangan mag-aral. Pero on the way to her graduation, nabangga, patay. Nag-aaral para maghanda ng magandang kinabukasan. Pero sinong magsasabi na sa kanyang bukas o sa mga araw pandarating? Hindi natin pwedeng sabihin, tsaka na lang po ako maglilingkod sa Diyos. Tsaka na lang po ako magpapagamit sa Diyos. Tsaka na lang ako mag-i-invite. Tsaka na lang ako magdi-disciple. Paano kung huli na ang lahat? Hindi mo alam kung hanggang kailan ang araw mo. Ang Diyos lang ang nakakaalam. I tell you, ang birthday pwedeng piliin, pero ang death day o death date ay hindi mo pwedeng piliin kasi si Lord lang ang nakakaalam. Kaya habang buhay tayo, ang buhay natin, gamitin natin para sa God's business. Amen. Ano po ba ibig sabihin ng preaching? Hindi po yan yung nandito ka sa platform at may dala kang microphone. Preaching means telling, sharing, proclaiming. Kaya kahit nasa bahay ka, nasa tindahan ka, nasa eskwelahan ka, nasa opisina ka, pwede kang mangaral. Because preaching means telling, sharing. Requirement, ito to become carrier of the good news. Ano ang requirement para maging carrier of the good news? Para maging preacher or teller ng good news? Dalawa lang naman. Okay. Hindi yung graduate ka ng Bible school para ka maging preacher. Hindi po yun. Dalawa lang ang requirement para pwede ka maging preacher o pwede mong ipangaral at i-share ang gospel. Number 1, kingdom citizen ka na ba? It means born again ka na ba? When you are kingdom citizen, it means you are God's representative. You can now tell about God. Amen? And pangalawa, you are a child of God. Anak ka na ng Diyos. So, ibig sabihin, kung anak ka na ng Diyos, at ikaw ay kingdom citizen or born again ka, pwede ka nang mag-preach. Pwede ka nang mag-share ng good news. You can share about Jesus Christ. You can share the authority, the rulership, the government of Jesus Christ. You can share that Jesus is Lord. Amen. Meron pong mga ordinary people in the Bible who shares the good news. Hindi po ito sila Paul. Sila nangaral, sila Paul, 'di ba? Sila Peter. Pero meron pong mga ordinaryong tao na nangaral. Number 1, Samaritan woman. Ang Samaritan woman na po ito ay makasalanan dahil 5 ang asawa niya. Pero na-encounter niya si Jesus. And then after he believed in Jesus, after his encounter with Jesus, he believed that Jesus is the Messiah.
Tingnan niyo po nangyari sa Samaritan woman. John 4:39, many of the Samaritans from that town believed him because of the woman's testimony. Nagets po natin? Yung Samaritan woman nag-preach. After niyang na-encounter si Jesus, sabi ni Jesus, sige, dalhin mo ang asawa mo dito. Sabi niya, wala po akong asawa. O tama ka, kasi 5 asawa mo eh. Wala dyan tunay. Sabi niya, ikaw ay isang propeta. Tapos, nagkausap sila at naramdaman ng Samaritan woman na si Jesus ang Mesaya. Nagtatatakbo siya at pumunta siya sa kanyang pamilya, pumunta siya doon sa kanyang bayan at sinabi niya, I found the Messiah. He speak about my life. At anong sabi? Many of the Samaritans from that town believe in him. Hello? Hindi to part ng 12 disciples, hindi to apostol, walang degree. Pinatawad. Ang kanyang status, ano siya? Pinatawad. Kaya lahat ng mga pinatawad pwedeng ipangaral si Jesus. Pwede mong i-share si Jesus. And number 2, Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po sa John 20:18, ang sabi dyan, the man went away into the region near the 10 cities known, Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. Hello? Mary Magdalene, isang babae, pinatawad din. And she told them that he had said these things to her. Mary Magdalene, naging nangaral. Siya yung nagbalita na si Jesus ay muling nabuhay. The resurrection of Jesus Christ was being told through Mary Magdalene. Hello. Isang babae. Ano ang meron si Mary Magdalene? Naniwala lang kay Jesus. Amen? At dahil sa kanyang balita, marami nagkaroon ng pag-asa. Amen. Kaya ikaw gagamitin ka din ng Panginoon. You can tell to the people that Jesus is alive. And Jesus is coming back again. We need to prepare. Hello. And number 2, sino pa yung nangaral na ginamit ng Panginoon? Delivered demon-possessed man. Yung pinalaya na inalihan ng demonyo, Mark 5:20. Pagkatapos siyang ipalayain ng ating Panginoong Yesus, anong sabi dyan ng demon-possessed man? Sasama po ako, sabi niya kay Jesus, sasama po ako, gusto ko po sumama kahit saan kayo pumunta. Pero sabi ni Jesus, hindi, huwag ka sumama. Bumalik ka sa pamilya mo, bumalik ka sa bayan mo. And ano sabi sa Mark 5:20? The man went away into the region near the, ilan daw? 10 cities known as Decapolis and began telling everyone how much Jesus had done for him. Everyone who heard what had happened was amazed. Sinong ginamit para ipangaral si Jesus? Demon-possessed man. Kaya kung ikaw man ay merong former life, yung dati mong buhay na hindi maganda, pero ikaw ay pinatawad, pinalaya, sinasabi sa iyo ng Panginoon, maaari mong ipangaral si Jesus upang maraming makakilala at maligtas. Amen? Kaya sabi ni Paul paano nila maririnig kung walang mangangaral? Kung si Pastora Sara lang ang mangangaral, paano makaririnig ang ibang tao sa ibang bayan, sa ibang lugar ng Cainta, sa ibang lugar ng Rizal? Ikaw ang gagamitin kung paano ka pinalaya at pinatawad ng Diyos. Hello? Huwag mo na isipin, gagawin, di po karapat-dapat, ayusin ko muna ang buhay ko, hindi ka maayos kung wala si Lord. At huwag kang mag-focus dun sa pag-aayos ng buhay mo, mag-focus ka kay Lord.
Huwag ka mag-focus dun sa kasalanan, mag-focus ka sa Holy Spirit. Amen. And how to share your testimony? 3 bagay po. This is the way to share your testimony, to tell the good news. Number 1, share your old life. Ano yung old life mo? Your vices, your sickness, your bondages, your wrong relationship. Saan ka nagmula? Ano yung mga kasalanan na naginawa mo before? Pero wag masyadong i-emphasize yan, ha? Tapos, i-share mo how you have encountered Jesus. I-share mo paano ka na born again. Paano mo nakilala si Jesus. Paano mo na-encounter si Jesus. No? Halimbawa, sabihin mo, dati akong pokpok, ganun. Dati akong karengking. Parang yung Samaritan, sinabi niya, 5 ang asawa ko. Pero ito, na-encounter ko, si Jesus, humihingi ng tubig. Pero sabi niya, meron siyang tubig na hindi na kailanman mauuhaw. At nung sinabi niya at binasa niya ang tungkol sa aking buhay, naranasan ko at naramdaman ko ang presensya ng Diyos sa pamamagitan niya. Binigyan niya ako ng pag-asa na kahit ganito na may 5 akong asawa, may pag-asa pa, pwede akong patawarin. Kaya isinuko ko ang buhay ko sa Kanya, nanalangin ako, at ako'y pinatawad. Ganon, isi-share nyo lang po ang encounter nyo kay Jesus. In-invite po ako sa Jagiya, at habang nangangaral po yung preacher, parang ako ang kinakausap. At nagpa-altar call po ang pastor at lumapit po ako. At naramdaman ko ang presensya niya at naramdaman ko ang pagpapatawad ng Diyos. At pagkatapos, share your new life. Ano ka na ngayon? At dahil ako'y pinatawad, nakapag-encounter na din po ako last week. Last week lang. No? Ngayon po, ay ginagamit na ako ng Panginoon sa aking pamilya. Hello? Involved na rin po ako sa ministry. Ako na po ay dancer ngayon. At ako ay ako ay nagsasayaw hindi dahil ako'y magaling. Ako'y nagsasayaw dahil ako'y pinatawad ng Diyos. Amen. Ako'y naglilingkod hindi dahil matalino ako, magaling ako, maganda ako, kundi ako ay pinalaya at pinatawad ng Panginoon. Kaya pwede ka ring patawarin at palayain. Amen. That's how we tell the gospel. Amen. Malinaw po. Luke 4:43, but he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Ang sabi ni Jesus, no, I must preach the kingdom of God to the other cities. Kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos, hindi lang po sa lugar ng JP Rizal. Hindi lang sa loob ng church na ito. Nandyan ang Floodway, El Dorado, Salpacan, Montendilao, Floodway, Pasig, La Loma. Ang dami pa pong nag-aabang El Dorado. Kulang pa, Marikina pa, may Tanay pa, may Baras pa, may Morong pa. May Luzon, Visayas, and Mindanao. Kulang pa. Kailangan natin mag-train ng marami pang leaders. Kailangan natin mag-train pa. Kailangan ba nating i-convert ang mga tao into the kingdom citizen and to become children of God so that they will do the Father's business? Kaya alam niyo po, ganun na lang talaga kasigasig. Kaya kahit wala si Pastor Alan, sige, kahit malungkot, sige, train lang. Kahit mag-isa, sige, train lang ng leaders. Nung pandemic, walang internet, sige, labas tayo, mag-internet tayo, mag-mentoring tayo. Anong pandemic? Anong lockdown? Hindi tayo mapipigilan. Bakit? Nagmamadali po tayo. Dahil kung makaka-convert tayo ng 100 leaders, 1,000 babies naman ang pinapanganak. Kailangan natin maghabol. Amen? Kaya yung mga batang ito, dali nyo sa church. Kaya po kahit mga bata, J12, talagang sa outreach po, tinuturuan na patungkol kay Jesus. Dahil pag hindi natin dinisciple ang ating mga anak, i-disciple ng mundo. Hello? Ano ibig sabihin disciple? Teach them to obey. Number 4.
Hello, nakuha po natin the urgency. I must be born again. It is urgent. I must be born again. I must be in my Father's business. Kaya huwag kayong magtataka ang mga anak niyo nandito sa church. Maghapon dito sa church, minsan kinagabi. Minsan pinapalayas ko na rin talaga. Uwi na kayo. Ano ba kayo? Gagalit na naman sa akin mga magulang niyo. May susugod na naman dito. Pero mabuti pong nandito na sa church kaysa sa labas. Dahil dito po sila po ay tinuturoang magmahal sa Diyos at sa tao. I must be in my Father's business. They discover their purpose inside the church. Pero paglabas niyan, nako, alam niyo po yung mga young people natin, tumitira na po ngayon, hindi ng rugby, hindi ng drugs. Ang tinitira po mga school para ipahayag, i-share. Nagje-Jericho March ang mga young people, di na ako kasama. Nagje-Jericho March sila, mahal na nila ang mga estudyante. Marunong nang magmahal. Dati mga makasarili, pero ngayon mahal na nila ang tao. They have the purpose, I must be in my Father's business. And ngayon po, nag-OVE. At kahit bumabagyo, sige lang, gimmick pa rin, online. Hindi mapigilan eh. Bakit? I must be in my Father's business. And I must preach the gospel in any way. And number 4, I must bring the tithes and offering. Ito na. Hallelujah. Paborito natin to. Hallelujah. Pag tinanong ko, sino gusto pagpalain? Uy, talaga. Uy, pakipot. Haniban, gusto mo pagpalain? Amen. Wala dito sa building na to ang ayaw pagpalain. Sinong gustong pagpalain? Sabi po sa Deuteronomy 28, if you obey my command, I'm gonna bless you. And giving or bringing the tithes and offering is a command of God. Ito po ang isang dahilan kung bakit pinagpapala o nasa sumpa ang ating bansa. Nasa pagpapala o nasa sumpa ang ating buhay. Depende po sa ating tithes and offering. Amen? Basahin po natin Malakay chapter 3, verses 6 to 12. Let's read. I, the Lord, do not change. Oh, si Lord mismo, sabi niya, hindi siya nagbabago. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Kaya hindi tayo na namamatay, hindi pa tayo talagang totally na nawawasak dahil ang Diyos natin ay may covenant. Hello, sabi niyo covenant. We are under covenant. The blood covenant. Kahit na minsan nagdi-disobey tayo, nagkakamali tayo, we are under God's covenant. Pinapaalala lang ng Diyos na hindi siya nagbabago. Hello, verse 7. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Sabi niya sa mga tao, no, hindi kayo sumusunod sa aking pinag-uutos. Sabi niya, bumalik kayo sa akin. Ang sagot ng mga tao, balik mo sa 7. Madali ka, yan ah. Sabi sa 7, paano po kami babalik? Paano po kami babalik? O sa verse 8, anong sagot? Will a mere mortal man rob God? Yun muna eh. Sabi niya, paano po kami babalik? Sabi ni Lord, bumalik kayo sa akin. Hindi kayo sumusunod. Sabi niya, paano po kami babalik? Sabi ng Diyos, tama ba na pagnakawan ng tao ang Diyos? Pero pinagnakawan niyo ko. Sabi niya, yet you rob me. Tapos sabi ng mga tao, but you asked, how are we robbing you? Paano ka namin ninanakawan? Ano sagot ng Diyos? In tithes and offering. Hindi niya sinabing, bumalik kayo, magsisi kayo, kasi naging suwail kang anak sa magulang mo. No? Kasi, hindi ka nag-training. Sabi, return to me. Tama ba pag nakawan niyo ko? Paano pinagnanakawan? Sa tithes and offering. Hello.
Gusto ng Diyos tayo pagpalain. Kaya lang, yung puso natin hindi sumusunod. Kaya nga sabi ni Lord, hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Pag hindi tayo nagiging tapat sa pera lang yan. Sa pera pa lang yan. Sa Diyos walang issue ang pera. Pero yan ang measurement ng ating puso. Kasi bakit? Marami po ang nahuhulog sa pera. Pero pag nanalang, Lord, pagpalain mo kami. Lord, magkatrabaho kayo mo. Lord, magkanegosyo kami. Pero yung tithes and offering, ninanakaw. At ang kausap niya po dito, hindi unbeliever. Ang kausap niya po ay kanyang mga tao. His people. Amen. Tuloy natin, verse 9. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. And this is the warning, and this is the message of God to His people. Sabi niya ganun, kaya kayo sinumpa. Kaya napipigil ang pagpapala. Kaya ang hirap ng pasok ng blessing. Nasa sumpa kayo. Hello. Meron po bang merong turo ba si Jesus sa New Testament ng tithes and offering? Tithes. Yes. Luke 20:25. Sabi po sa Luke 20:25, sabi, tama ba na magbayad kami ng tax? Sabi kay Jesus. Sabi ni Jesus, ito sagot, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Tayo po, pagka kumakain tayo sa Jollibee, nagbabayad po tayo 12% tax sa Jollibee. Automatic deducted yun. Na-add na nila pala dun sa kinakain natin. Sa mga groceries, no? Pag sa restaurant, 12% binabayad natin tax sa government. Kasi, yun naman ang tama magbayad tayo ng tax, tama? Pero sabi rin ni Jesus, ibigay ang sa Diyos. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. At ano ang para sa Diyos? Tithes! Pag sinabi mo, you are robbing me, hindi sa'yo yan. Kinukuha mo yung hindi sa'yo. Malinaw. Ang mahirap, maraming Kristiyano magnanakaw sa Diyos. Kasi yung 10% hindi ibinabalik. Hindi ko sinasabing ibinibigay, ibinabalik. Kasi ang tithes po ay sa Diyos. 10%. Ang 90% kanino? Sa Diyos pa rin. Kasi 100% lahat naman sa Diyos yan. Kaya lang, pinili ng Diyos na ibigay sa atin ng 90%. The problem is yung 10% na inassign niya, portion ni Lord para sa Kanya, hindi natin ibinabalik. That is our covenant to Him. It only testified that we are under God's covenant. Ano ang patunay na under covenant tayo? Si Lord sabi niya, I am faithful. I, the Lord, do not change. I have a covenant with you and I'm gonna fulfill my covenant. Ibibigay ni Lord lahat ng kanyang pangako. Pero on our part, what is our portion for Him? To testify that we are under God's covenant. The 10%. Pero yung 10% hindi natin ibinabalik. Amen. Sabi sa Romans 13:7, sinabi din po ni Paul, pay everyone what you owe him. Taxes to whom taxes are due, revenue to whom revenue is due, respect to whom respect is due, honor to whom honor is due. And honor belongs to God. He deserves our honor by giving bringing our tithes and offering. Makinig kayo mga anak. Tuturo ko ito kasi kailangan giver tayo by understanding, not by emotion. Okay? Marami po kasi sa atin, pag by emotion, na-stir up ng emotion kasi narinig na ipinagpala. Wow, nagbigay ng tithes, pinagpala. Wow, nagkaroon ng kotse. Wow, nagkaroon ng bahay kasi nag-tithes, nag-pledge, nag-offering.
Pero after nung nag-die down na, nag-subside na yung emotion niya at tinest na siya sa finances, balik na naman, hindi na naman nagbibigay ng tithes. Bakit? Kasi driven by emotion, not by understanding. If we are driven by understanding, kahit ano mangyari sa ating finances, we understand that 10% belongs to God. Hindi tayo kahit na yan, pakiramdam natin, we are up, we are down, we are up, we are down. We understand that 10% belongs to God. And that is our covenant to Him. Amen. Pumirma tayo sa dugo ni Jesus. Sa titulo yan, sa agreement. Ano ba ang difference ng tithes and offering? Ang tithes, 10% it belongs to God. Hindi ka pa nagbibigay pag nagbalik ka ng tithes. Do you give when you tithes? No. Why? Binabalik mo lang yan. Hindi ka pa nagbibigay. Wala pang measurement ng generosity mo dyan. Because 10% is fixed. And it belongs to? Amen. Pasensya ka na kayo ha, mga pastor ako na dapat kong i-share, ituro sa inyo to. Dahil may mga pastor po hindi to tinuturo, natatakot. Pero ako, kailangan ko ituro to kasi naranasan ko din. And it is my accountability to you. Na pastor nyo ako, di ko kayo tinuruan. Selected ang ituturo. Okay. So, ang 10%, hindi ka pa nagbibigay niyan. Parang sa business lang. Binalik mo yung yung 10% na share niya. Hindi naman talaga sa'yo yun eh. Share niya yun eh. Portion niya. Nagbigay ka ba nang nag-tithes ka? Hindi. Kaya pag hindi mo pa binigay yung full amount, sabi niya, bring the whole tithes. Bakit may whole tithes na nga? Bakit may whole 10% na nga? Kasi merong nagta-tithes na 9%. Merong nagta-tithes, nag-tithes ka, 5%. Kaya pag kinumpute mo 10% ba yun? Hindi whole yun. Chinap-chap mo yun. Hindi yan buo. Hello? At lahat ng mga nag-o-offer ng hindi buo, hindi yan ina-accept ni Lord. At para sa Kanya, pag nanakaw yun, 10%, 5% ginawa mo, magbigay ka na rin ng 5%, di mo pa binuo. Sabi nila, bring the whole tithes and offering. Sabi dyan, bring the whole tithes and offering. Sinabi din offering. Doon ka palang nagbibigay pag nag-offering ka. At sa offering, ito po, sa tithes, it measures our faithfulness to our covenant. Minimeasure ang katapatan natin na kahit anong mangyari. 10%. Is that clear, mga anak? Okay? Makinig kayo, mga kabataan, ha? I want you to walk on this principle kasi tinatanaw ko ang mga taga-Jagiya pagpapalain kasi sumunod. Amen? And offering measures our gratefulness. Kaya ka nag-o-offering kasi grateful ka. Kaya ka nagta-tithes kasi faithful ka. Tama? Tapat ka dun sa covenant. Ito promise natin eh. Kahit anong mangyari, 10% yan. Pero yung offering, it measures your gratefulness, your thankfulness. Lord, mag-o-offering ako kasi this month, hindi ako na-ospital, hindi ako bumili ng gamot, hindi na-aksidente ang anak ko. Grateful ka. Kaya ka nag-offering. Kaya ang offering po ay pwedeng mas malaki kesa sa tithes. Tignan niyo po. Kapag na-hospital ka, sinabi ng doktor, kailangan ipa-laboratory, kailangan i-confine, kailangan bumili ng gamot, mahina po ang 10,000. Kapag kahit nga sa government gagastos ka Hello? Puyat ka pa, umabsent ka pa sa office nyo, nag-away-away pa kayo kasi stress. Aren't you grateful na wala kang sakit? Aren't you grateful na hindi na hospital ang anak mo? So because you are grateful na walang nagkasakit, walang na hospital, hindi bumili ng gamot, hindi ka napuyat, hindi ka na aksidente, Lord, offering ko sa iyo to.
Kaya nga alam niyo po ang giving, it is how we perceive God. Sometimes we perceive Henry C. We perceive Lazada, Shopee, hindi ko sinasabing masamang bumili doon. Pero pag may sale sa SM, wow, hallelujah. Uy, 50%, tara, bili tayo. Pag-perceive natin sa sales eh. Pero, di ba yung pag-value natin sa mga sales? Pero how we perceive God? Binigay niya ang buhay niya. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay. Pinatawad tayo. Binigyan ka ng hininga. Wala ka sa ospital para bumili ng oxygen. You are protected. May pan-tuition fee ang anak mo. Nakapag-aral, nakagraduate. Aren't you grateful? Yung iba grateful. Tara, maghanda tayo. Gagastos yan talaga. Pa-catering, pakain sa buong bayan, buong barangay. Tara, para malaman ang aking anak ay nakagraduate, nakapasa ng board, pinakain ng lahat ng tao sa barangay. Pero yung offering niya, si Lord ang nag-enable sa'yo para makagraduate anak mo, iningatan para hindi ma-rape. Pag panahon ng tuition fee, provide ni Lord nung nanalangin ka. Pero mas malaki pa ang inilabas mo para sa pagpapakain sa buong barangay, pero yung offering kay Lord. It is how we perceive God. Nasaan ang portion ni Lord? Kaya alam nyo sa Malakay, ramdam na ramdam mo yung kanyang paghihinagpis eh. Sabi niya, you rob me. Return to me. Marami tayong inuuna. Matthew 6:33, kinukote natin, seek first the kingdom of God. Ang seek ye first the kingdom of God, hindi lang po yung nasa loob tayo ng church. But in anything, God has a portion. Especially in money. Kasi yan po talaga, dyan tayo nahuhulog at dyan po tayo natete sa pera. Amen. Malakas po ang loob kong mag-share nito dahil ako ginagawa ko po. Hello. Hindi po ako natatakot i-share to. Kasi hindi ko to i-share kung hindi ko pinapractice. At hindi ko i-share kung hindi ko napatunayan ang katapatan ng Diyos. And I know that my money has a value. Na dapat ang mga anak ng Diyos, tayo talaga ang pagpapalain, tayo talaga ang payamanin ng Diyos. Kasi bakit? Alam natin ang value ng pera natin nasa kaluluwa. Pero sa tithes and offering pa lang, naku, nasubukan na tayo. Kaya nga si Lord din, sabi niya din, ang gaganda ng bahay niyo, pero my house is in ruin. Gusto ni Lord na magkaroon tayo ng magandang bahay. Binigyan niya nga ng palasyo si David eh. Pero, wag natin pabayaan yung portion. Sabi niyo nga, portion. Wag natin kalilimutan ng Diyos. Kaya laging sinasabi ni Lord, remember your God. Remember your God. Faithfulness and gratefulness. Amen. God is faithful to His covenant. God give us the ability to produce wealth. Deuteronomy 8:17. Otherwise you may say in your heart, my power and the strength of my hand made me this wealth. The Lord reminded me it is Him who gives us the ability to produce wealth. It is not your intelligence. It is not your smartness. It is not your backup. It is God. Kaya nga sinabi sa Deuteronomy, si Lord ang nagbigay ng ability at lakas para tayo ay makapag-produce ng wealth. Bakit ka may negosyo ngayon? Hindi ba't pinagpala ka ni Lord? Now, where is the portion of God? How do you perceive Him? How do we perceive God? Amen? Si Lord, ginagawa natin genie. But God is not a genie. He is God. He is a person. He is someone that we need to love. And sabi sa verse 18, but you shall remember with profound respect the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He solemnly promised to your fathers, at is this today. It shall come about if you ever forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them. I testify against you today that you will most certainly perish.
Yung kabutihan ng Diyos, yung pagbibigay sa atin ng pag-asa. He has given us the ability, the intelligence, the idea to produce wealth. It is His covenant to confirm His covenant because God is faithful. Sabi niya, ako'y nangako na pagpapalain ko kayo. Kaya nga si David, nangako siya kay David. Kaya to the fourth generation, ng mga sumunod pang generation, pinagpala ng Diyos kahit nagkamali si David. Pero nagsisi. Nagbalik loob. Hello? Pero kung kakalimutan natin ng Diyos, we cannot expect the blessing of God. Kaya alam nyo tayo, pag po hindi tayo faithful, yes, kumikita tayo, pero parang isang kahig, isang tuka. Parang ang hirap. Pero pagka pinagpala ng Diyos, four corner, magbubukas po kahit saang lugar yan. Bubuksan ng Diyos, may pabor. Nag-uusap kami ni Pauline. Sabi ni Pauline, Pastora, sabi niya, alam niyo po ba na increasean na kami? Hallelujah. Alam na ba ni Jeff na na-increasean ka? Na-increasean daw. Sa tagal-tagal daw ng mga teacher doon sa San Mateo, ngayon lang sila na-increasean. At pangalawa, yung may request nila na napakatagal din. Magkano yung binigay? Ha? 7K para sa pet. O basta yun, sa medical. Ngayon lang din binigay. At ano pa isa? Meron pa isa, 3 yun sinabi niya eh. Sabi niya sa mga teachers, sabi niya, nadamay kayo. Dahil isa sa mga example ng faithfulness sa tithes and giving offering, si Pauline po. Hello? Kaya alam niyo po ba, kung itutuloy natin yung sa yung if you do it, I'm gonna pour out my blessing. No, yung floodgates, I'm gonna open the floodgates of heaven and you will have plenty and ito. Bring the whole tithe and offering into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Sabi, bring, hindi give, bring. The whole tithe saan dadalhin? Sa storehouse, the church. And sabi dyan, test me in this. Hinahamon tayo ni Lord. Pag di ginawa ni Lord, pwede na kayong magbulik sa dating relihiyon. Yung hindi nagtuturo ng tithes. Sabi, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, there will no room enough. Sabi ko, grabe, kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi lang ikaw. Pati yung mga, kasi di ba, naalala niyo po yung bumagyo? Binuksan ng dam. Saan may yung dam natin, Quezon City? Pero yung tubig, dumating sa Rizal. Grabe yung baha, kasi binuksan ng dam. Ganun ang blessings ni Lord. Sa Quezon City, binuksan, pero hanggang sa mga katabing lugar, bumaha. Pag ikaw pinagpala ng Diyos, hindi lang ikaw. Pati lahat ng mga nakakonect sa'yo, pagpapalain. Kaya pagpapalain ang kumpanya mo kasi nandun ka. Kaya pagpapalain ang eskwelahan dahil nandun ka. Nagta-tithes and offering ka. Kaya pagpapalain ang pamilya mo kasi andun ka. Kaya pinagpala San Mateo eh. Nadamay sa increase, nadamay sa medical, nadamay sa mga bigayan. Kasi meron dun anak ng Diyos, nagta-tithes at saka nag-offering. He opened the floodgates of heaven. Kaya pag nangarap ka, wag lang pansarili. Mangarap ka para din sa iba. At kung may pangarap ka para sa iba, mag-tithes and offering ka. Dahil madadamay lahat ng mga nakakonect sa'yo. Amen? Kaya pag pinagpala ang kainta, di ba? Yung palengke dyan, andun si ate, Nelly. Gumanda ang kainta.
Totoo yun. Tinitignan ni Lord, kaya pinagpala si Lord kasi gawa ni Abraham eh. Eh nung humiwalay na si Lot, wala na. Bakit? Si Abraham po, wala pang batas, nagta-tithes na. Amen? Naging batas lang ang tithes and offering kay Moses. Pero si Abraham, he operated by his love for God. Kaya ang tithes and offering, hindi lang dahil batas yan. Ang tithes and offering dahil mahal natin si Lord. Dahil tapat si Lord. At ina-acknowledge natin kung sino si Lord. Amen. And number 2, to end this, we are people covenant. Are we faithful? The question is, are we faithful? Ang sabi, under curse. Mamili ka, are you under curse? The nation, and you and the nation? You will be robber of God. I, the Lord, do not change, so you descendants of Jacob are not destroyed. Amen. Ano, gusto nyo, under curse or under blessing? Letter B, under blessing, faithful. Be faithful in bringing tithes and offering. Amen. Ihiwalay na kasi yan. Huwag ipapambayad sa bills. Huwag ipambabayad sa gamot. Huwag ipambabayad sa Shopee. Huwag ipapambili sa SM. Hindi, babalik ko na lang. Wow, may sale. Naku, tithes ko na lang nandito sa wallet ko. Babalik ko na lang. Problema, di na naibalik. Pati yung portion kay Lord, pinagtangkaan. Hello. Sabihin mo nga, bring the whole tithe. And ang sabi sa verse 11, I will prevent pest from devouring your crops. Ipe-prevent ko ang mga sakit karamdaman. Sabi niya, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Hindi mahuhulog, hindi malalaglag, walang lugi. Says the Lord Almighty. Alam niyo ibig sabihin ng Almighty? Powerful. Nothing is impossible with God. Amen. Kaya sabi niya, test me in this. I am the powerful God. I will provide all your needs. Ibigay niyo ang portion para sa akin. Sabi ng Diyos. And sabi sa verse 12 to end this, all the nations will call you blessed. For yours will be a delightful land. Kaya alam niyo po, yung nagiging faithful sa tithes and offering, lalong pinagpapala ng Lord. At paparating pa lang, uy, yan na si sister. Grabe ito yung pinagpala. Si Donya, si Madam. Pero pag yung panayang utang, parang, teka, tago muna tayo. Hirap yan. Hello. Pero sabi ang description sa mga nagta-tithes and offering, you will be a delightful land. Desirable ka. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabihin mo, I must be born again. I must be in my Father's business. I must preach the gospel. And I must bring the tithes and offering. Hallelujah, hallelujah. Kung gusto po natin pagpalain ng bansang Pilipinas, sabi, your nation is under curse because you robbed me. Sabi ko, Lord, bakit naman pati bansang Pilipinas madadamay sa mga hindi nagta-tithes and offering? Bakit? Kasi ang blessing manggagaling po sa church. Tayo ang gumagawa ng God's agenda. Paano natin pagpapalain ng bansa? Kung tayo po ay kapos. Hello. Kung tayo ay kulang. If you know that you are part of the kingdom agenda, kingdom citizen, you are a child of God, you are part of the Father's business. Therefore, we will be faithful in tithes and we will be grateful by giving our offering. Because we know that our money goes to eternity. Kaya sabi niya, yung pera dito, aanayin lang. Pero pag ininvest po natin yan sa mga kaluluwa,
Sinend natin yung mga kapatid natin sa mga outreaches. Hello? May mga kapatid po tayo sinisend natin sa outreach. Kanya-kanyang gasolina, kanya-kanyang bigay. Gusto ni Lord pagpalain ka, di ka man makarating sa outreach. Yung pera mo makarating. Madala yung mga leaders natin doon, mga manggagawa natin. Hello? We are part of the kingdom of God. I must. Sabihin mo, I must. This is compelling. This is compelling. Kung ang demonyo nag-i-invest sa mundo, nag-i-invest sa showbiz, nag-i-invest sa music, para i-disciple ang mga kabataan, anong ginagamit ng demonyo? Yung wealth of this world. Tayo din, sabihin mo, manggagaling din sa akin. Pagpapalain ako ng Diyos kasi magiging tapat ako. Saan manggagaling ang blessing? Kay Lord. Magbubukas siya. Sabi niya, pangako niya, I'm gonna open the floodgates of heaven, that there is no room enough to store it. Hallelujah. Bago po tayo manalangin, kung ano man yung mga pangangailangan po natin at surrender natin, yung mga hindi pa po natin dapat dapat natin ginagawa na hindi natin ginagawa. At yung ginagawa na natin na hindi dapat gagawin. You need to start first. You must be born again. Start receiving Jesus Christ. Start declaring Jesus is Lord. If you want to spend the eternity with God, if you want to live a life with power, you must be born again. I must start with making Jesus Christ my Lord and my Savior. Hallelujah. Just raise up your hands before the Lord. Raise up your hands. If you are now ready to change your citizenship from worldly citizenship to kingdom citizenship. And let us declare, Lord, Father, forgive me from all my sin. Wash my sins through the blood of Jesus Christ. Forgive me. I repent from all my sins. And I declare right now that Jesus is my Savior. He died on the cross for me. And I declare that Jesus is my Lord. Jesus is my King. Jesus has the authority over my life. Thank you for your forgiveness. And thank you for eternal life. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Now you change your citizenship from worldly citizenship to kingdom citizenship. John 1:12, anyone who believes in the Lord Jesus Christ, he has now been given to become a child of God. Amen? Hallelujah. Sabihin mo nga, I must. Kaya wag na po tayong magtataka kung tayo po ay nagtitraining, kung tayo po ay nagwiwin, nagdi-disciple, nasa outreach tayo. Halos ang buhay po natin, no? Yung ibang mga kamag-anak natin, bakit ang ginagawa dyan sa church? Bakit ganito? I must. It is compelled. I must preach. I must be in my Father's business. Yung mga anak natin, kung dito lagi, halos nandito sa church, I must. I must. The world is perishing, pero I must. Amen? Amen. Hindi sasabihin ni Lord na go and make disciples to all nations kung imposible. Have 12 disciples. Mag-disciple ka. At mag-disciple ka, turuan mong magmahal kay Lord. Sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love other people as you love yourself. Yan lang din ang papamuhay natin at yan po ang ituturo natin sa mga tao. Amen? Hallelujah. Tawagin ko po ang praise and worship team.
Sino naniniwala dito ang blessing? You will gonna be a display center of God. The church will be a display center of God. Amen. Hallelujah, hallelujah. And from now on, we will gonna be faithful to our tithes. Amen. Kaya ang tanong ko ulit, sino gusto dito pagpalain? Sino dito ang gusto ang floodgates of heaven mabuksan? Amen. Hallelujah. Meron po tayong vision. Magbubukas pa po tayo ng maraming outreaches. Magbubukas pa po tayo ng mga daughter church. Pupunta po kami ngayon sa Jagia Boso-Boso. 3rd year anniversary nila. Amen. Pero magtatayo pa po tayo ng mag-open pa tayo ng mga daughter church. Hallelujah. Hindi galing sa labas, hindi galing sa mga Koreano, Amerikano, galing dito sa Jagia. Amen. Pagpapalain ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain tayo ni Lord. Hallelujah! Hallelujah! We will gonna love the church. We will gonna